Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa gabi ito ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata, Bila, Ashbil, Ahara, Noha at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bila ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahua, Gera, Shifufan at Horam. Ang mga angkan ni Ehud na pinuno ng kanilang mga pamilya ay pinaalis sa Giva at lumipat sa Manahat. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa unang mga kronika, chapter 8, verses 7 to 12. Naaman, Ahiyas at Gera na nanguna sa kanila na siya ring ama ni na Uza at Ahihud. Si Saaraim ay nagkaanak sa lupain ng Moab, matapos niyang paalisin ang dalawa niyang asawang sina Husim at Baara. Ito ang mga anak niya kay Hodes, sina Jobab, Sibiya, Mesa, Malkam, Jeus, Sakiya, at Mirma. Ang anak niyang ito ay naging mga pinuno ng kanilang sambahayan. Ang mga anak niya kay Husim ay sina Abitob at Elpaal. Ang mga anak ni Elpaal ay sina Eber, Mizam at Zemed. Si Zemed ang nagtatag ng mga nusod ng Ono at Lod at mga nayan nito. Ilan po. Amen. Ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yan ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 8, verses 13 to 18. At sina Berea at Sema, sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ayalon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naniniraan sa Gat. Ang mga lalaking anak ni Berea ay sina Ahiyo, Sasak, Jeremot, Zebadias, Arad, Ader, Mikael, Ispa, at Joha. Ang mga lalaking anak ni Elpaal ay sina Zebadias, Musilam, Hiski, Heber, Esmerai, Islia, at Jobab. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 8 verse 19 to 23. Ang mga lalaking anak ni Simei ay sina Hakim, Sikri, Sabdi, Elinai, Selitai, Elil, Adaya, Biraya at Simrat. Ang mga lalaking anak ni Sasak ay sina Ispan, Eber, Elil, Abdon, Sikri, Hanam. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Chronicle chapter 8 verse 22 to 28. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hanania, Ilam, Antotia, Efdeia at Pinuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamshirai, Shiharia, Atalia, Jaarishia, Elias at Sekri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang lahi at tumira sila sa Jerusalem. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good evening po. Sa pagpapatuloy po, ang aking pong Bible verse is from 1 Chronicles chapter 8 verses 29 to 34. Si Jael ang nagtatag ng bayan ng Gibeon at doon siya nanirahan. Ang asawa niya ay si Maaka. Ang panganay nilang anak ay si Abdon at ang sumunod ay si Nasur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ayo, Seker, at Miklot, ama ni Simea. Sila'y nanirahan kasama ng kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem, katapat ng iba nilang angkan. Ang angkan ni Haring Saul. Si Ner naman ang ama ni Kish na ama ni Saul. Anak ni Saul sina Jonathan, Melkisua, Abinadab, at Esbaal. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw po muli. Tayo po ay
narito muli para sa ating pagpapatuloy sa ginagawa natin devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa 1 Chronicles, no, chapter 8. At ang ating pong ah, tatalakayin o ang ating ibinigay po sa atin ng ating cell group leader ay mula po sa 1 Chronicles chapter 8 verse 35 to 40. So dito po makikita natin, no, na nandito po yung angkan, no, ni Haring Saul na simula po doon sa anak ni Mika ay sina Piton, Melek, Tereya at Ahas. Anak ni Ahas si Joada at mga anak naman dito sina Alimet, Asmabet at Simre na ama naman ni Musa. Anak ni Musa si Bineya na ama ni Rapa, Ilasa at Asel. Ani mga anak ni Asel sina Astrika, Bukro, Ismael, Serias, Obadjas at Hanan. Si Esek na kapatid ni Asel ay mga anak din. Ang panganay niya ay si Ulap at ang mga sumunod ay sina Jeus at Elepelet. Ang mga anak ni Ulam ay magigiting na mandirigma at mauhusay gumamit ng pana. Ang mga anak at apo ay umabot sa 150 lahat. Sila ay buhat sa lipi ni Benjamin. So dito po makikita natin na talagang sa kabila ng hindi naging matagumpay ni, no, si Saul na maging hari continuously, no, makikita natin na talagang andun pa rin na patuloy na binayaan pa rin ng Panginoon na sa kanila ang manggaling yung mga magigiting na mandirigma at mahusay gumamit ng pana. So dito makikita natin na kapag ito binasa natin, talagang lahat ito ay puro names yung makikita po natin dito, no? Pero dito po makikita natin na bakit natala yung kanilang mga pangalan sapagkat pinahalagahan din ng Diyos, no? Yung bawat isa na kahit walang pagkakilanlan o hindi natin sila makakilala ay ipinapakita pa rin dito na sa bawat detalye ng buhay ng tao ay ito po ay nakalagay dahil ito po ay mahalaga sa Diyos, no? Alam niya yung ating pangalan, alam niya yung ating pamilya na pinagmulan, at alam ng Diyos yung ating istorya. So sa mga nagbabasa, pwedeng isipin na ito ay karaniwang pangalan. Pero sa mata ng Diyos, ito po ay may detalye, no? Sa mata ng Diyos, ito po ay may purpose. So purihin po ang Panginoon na ang bawat isa ay may halaga sa Diyos. Hindi ba tayo napapahalagahan sa mundong ito? Pero dahil tayo ay mahalaga sa Diyos, hindi niya tayo, kumbaga, patuloy niya tayo binibigyan at pinapagkalooban ng buhay dahil andun po yung purpose ng ating buhay, no? May maganda siyang plano sa ating buhay. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.